Masayang araw po, mga ka-PL. Napakalayo pa po ng halalan 2028, mga kababayan. Pero meron pong iilan na mga dilawan na nagsasabing natatakot di umano sila, mga kababayan, na maging presidente si BP Inday Sara. O eto ho, video, mga kababayan, ipapanood ko po sa inyo. Patunay po ito, mga kababayan, na tama po ang haka-haka natin na maraming natatakot na maging presidente si BP Inday Sara. Bakit? Unang-una, mga kababayan, matitigil 100% sigurado itong korupsyon na nangyayari sa ating bansa, mga kababayan. Pangalawa, yung mga nagnakaw sa kabanang bayan na maaaring meron ng listahan ngayon si BP Inday Sara, hahabulin niya yan, mga kababayan. Isa na dyan si Martin Romualdez, si Bongbong Marcos, si Saldico, at kasama na rin dito, mga kababayan, ang mga kontraktor na nasangkot po sa maanumalyang flood control project. At higit sa lahat, mga dilawan din. Natatakot din sila kasi nga ang ninanais nila, mga kababayan, makabalik ang mga dilawan sa Palasyo Malacanang na hirap na po silang makuha ang presidency sa hanay nila, mga kababayan. Mabigat si Inday Sara na nakalaban sa 2028. Napakabigat, napakahirap talunin ng Inday Sara. Kahit sino siguro ang magiging katandem nitong si BP Inday Sara, maaaring siya lulusot at maaaring hindi naman lumusot ang magiging vice presidente niya. Pero wag naman sana. Hilingin natin, ipagdasal natin na kung sakasakaling matuloy ang pagtakbo ni BP Inday Sara sa pagka-presidente sa 2028, maging ang kanyang vice presidente sana lumusot din para meron siyang katuwang sa kanyang panunungkulan, pamumuno sa ating bansa. Dalawa lang ang pinagpipilian ko, mga kababayan. Kung hindi si Marcoleta, si Senator Robin Padilla. Siya nga pala, medyo lumayo na tayo sa usapan. Ito na po yung video. Panoorin na po natin, mga kababayan. Itong sinabi po ni Congressman Erice. Erice, notadong dilawan po ito, mga kababayan. Bagamat nagugustuhan natin yung mga sinasabi niya patungkol sa maanumalyang flood control project at sa napakalalang korupsyon po na nangyayari sa ating bansa, hindi po natin maipagkakaila na dilawan pa rin po itong mama na ito. Kailanman hindi ito magiging DDS dahil dilawan po ito. Parehas lang po ang ipinaglalaban natin niya at tayong mga DDS, itong magulong administrasyon ni Marcos, talamak ang nakawan, talamak ang korupsyon. Diyan natin siya nagustuhan kasi isa siya sa mga kumukontra dyan. Pero sa kanyang kulay, malayo ho tayo sa kanya. Berde ho tayo. Dilaw sila eh. O eto na po yung video. Panoorin na po natin. Yung kasama ko sa civil society, kasama ko sa Dilawan, they are so afraid of a Sara presidency that they would sacrifice the truth. They are so afraid of a Sara presidency that they would want to sacrifice the truth. O, kita nyo na. Ano kayang truth ang tinutukoy nitong mamang ito, mga kababayan? Ano kayang truth? Naguguluhan ako. Kasi ang BP Inday Sara, pag nanungkulan yan, kahit sino man sa mga Duterte, katotohanan talaga ang paglilingkod na gagawin nila. Hindi ko maintindihan kung anong truth ang sinasabi nitong si Congressman Erice, mga kababayan. Truth siguro na maaaring malaman ng taong bayan tungkol sa galawan ng mga dilawan o meron pang isang
makatotohanang istorya na maaaring ilabas si BP Inday Sara oras na siya na ang maging presidente. Sa ngayon, mga kababayan, hindi po natin maarok itong sinasabi ni Erice. Isa lang po ang naarok natin doon, yung natatakot sila sa Duterte presidency o Inday Sara presidency. Pero yung truth na sinasabi niya, hindi pa po natin maarok yan. Ngayon, kung dumating man ang araw, mga kababayan, na filing of candidacy na, at ayan na ang ating pangalawang Pangulo, nag-file na ng kanyang kandidatura. Lahat po tayo mga DDS, isa sa mga matutuwa. Bakit? Kasi nakikita na po natin, mga kababayan, ang pag-asa. Pag-asa, unang-una mawala po itong korupsyon sa ating bansa. Isa po kasi ito sa mga nagpapahirap po sa atin. Mantakin ho ninyo, mga OFW, kalaki po na naging ambag niyan sa ating bansa. Ekonomiya sa ating bansa, napakalaki po ambag nitong OFW na ito. Pero saan po napupunta? Sa bulsa po ng mga politiko. Ninanakaw ho nila, mga kababayan. Hindi po nagagamit ng maayos, imbis na gamitin ito para sa mga infrastruktura at kung anumang proyekto na makakatulong sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga pobre, hindi ho, na ibubulsa ho nila. Yan. Isa yan sa mga tututukan ng ating pangalawang Pangulo sa ngayon. Pero pagdating ng araw, presidente na ho yan, mga kababayan. Ano ho? Ngayon, kung sino man ang ninanais ninyo na maging vice presidente ni BP Inday Sara, suportahan po natin. Maaaring merong mga pag-uusap yan pailalim, mga kababayan. Sa ngayon, sigurado ko, meron na pong mga pag-uusap yan. Medyo patago pa nga lang. Hindi pa nga lang masyadong inilalantad nila. Para nga naman, hindi mabantayan ng mga kalaban o mga kakandidato din na magiging katunggali nila sa election 2028 na yan. Ngayon, wala pa tayong alam. Hindi pa natin tubok kung sino ang magiging katandim ni Inday. Pero maghintay ho tayo. Darating tayo dyan, mga kababayan. At siguradong, itong mapipili ng ating pangalawang Pangulo, hindi ho tayo magsisisi. Pero may idea na po ako, mga kababayan. Yung idea ko, yun din yung gusto ko eh. Nagkataon lang po eh. Pero, na kay Inday Sara po, ang huling pagdidesisyon, ayan, ika nga, kung sino ang ninanais niyang magiging katandem, na yung alam niyang hindi siya tatraydo rin pagdating ng araw. Baka mamaya maging Ala Marcos 2.0, mahirap na. Naku, panibagong laban na naman natin yan. At etong mga nangayayat na magpinsan, mga ha? Anong sikreto kaya nitong magpinsan na ito? Ba't ang bilis mangayayat? Nakita niyo po ba yung bagong picture po ni Martin Romualdez habang nagtatalumpati ho siya sa House of Representatives, mga kababayan? Di ba nagpunta siya sa HOR dahil nga idinaan yata doon yung si Joe De Venecia, kung di ako nagkakamali. Nagtalumpati siya. Napakapayat niya na ho, mga kababayan. Ang tanong po, bakit biglang nangayayat itong mama na ito? Ilang buwan lang po natin hindi nasilayan masyado yan nanahimik, nawala dahil sa malubhang issue ng maanumalyang flood control project. Biglang nawala, biglang hindi nag-ingay. Natigil yung kanyang kayabangan. Nung masilayan na po natin, nung isang araw lang, ang payat na. Ano sa palagay ninyo? Kinakarma o kinukulam na? Sino? Sino ang kumulam? Kay Martin Romualdez. Ba't napakapayat niya? Hindi kaya may sakit din yung mama na yan? Kasi, yung tao, kapag biglang payat niyan, lalo na kapag ka-cancer po ang sakit, biglang babagsak talaga katawan mo eh.
Nangyari sa magpinsang ito, biglaan bagsak eh. Buwan lang ang nakalipas ho, mga kababayan. Ganyan na ganyan. Yung mga taong may cancer na sakit, biglang bumabagsak. Tapos, ang nakakatakot at nakakalungkot dito para sa atin, mga kababayan, lalong-lalo na sa atin na mga naghahanap at nagnanais ng hustisya dahil dito sa napakalalang korupsyon sa ating bansa, dahil pera ho natin yon, taxpayer ho tayo, baka biglang humingi ho ng travel clearance etong magpinsan at sasabihin na kunwari magpapagamot lang sa ibang bansa kasi nga kita nyo naman yung physical na kaanyuan nila, payat na. Sasabihin siyempre may sakit, malubha, magpapagamot tapos biglang hindi na ho uuwi. O sino po papapanagutin ho natin? Wala ho tayo ikukulong. Wala tayong papalakpakan habang nasa kulungan. Matatakasan pa yata tayo ng mga kawatan Huwag naman sana mga kababayan. Ito pa, isa pang balita. Tungkol po ito sa parang iminungkahi o suhestyon nitong si Rowena Guanzon, mga kababayan, sandali. Hindi ko po ma-open dito. Sana sa kabila, ma-open ko at nagluloko po itong ating signal. Basahin ko po ito sa inyo, mga kababayan, kahit maikli lang. Ito ho. Dito tayo sa kabila. Pasensya na, nagluloko talaga eh. Ito na naman tong sakit ng cellphone ko. Tapon ko na to yan, ito na po. Pasensya na. Ito Ang nais po nitong si Madam Rowena Guanzon, suhestyon niya lang naman ito. Pwedeng tanggapin ito ni Inday Sara, pwedeng hindi. Tulad nga ng sinabi ko sa kanya, kanina, sa inyo, na kay BP Inday Sara po, ang pagdidesisyon kung sino ang magiging kasama niya o katandim niya sa 2028. Ang suhestyon po nitong si Rowena Guanzon, mga kababayan, nais na daw po na si Robin Padilla sana ang magiging katandim ni BP Inday Sara sa 2028. Ito po ang sabi ni Rowena Guanzon. Duterte Padilla sa election 2028? Question mark po, kasi, suhestyon lang naman ito ni Rowena Guanzon. Ito sabi, iminungkahi ni dating Comelec Commissioner Attorney Rowena Guanzon na tumakbo bilang Vice Presidente si Senador Padilla sa darating na 2028 national elections bilang bilang katambal ni VP Sara Duterte. Ayan. Ang suhestyon na ito ay tugon sa naging pahayag ng asawa ng senador na si Mariel Rodriguez na ayaw na umanong tumakbo muli ni Padilla dahil sa bagal ng proseso sa araw-araw na bangayan sa Senado. Napagod na po si Robin Padilla. Akala siguro noon itong si Robin Padilla may kapangyarihan ang Senado para ipakulong itong mga magnanakaw. Sa bangayan pa lang, ang bagal na walang magandang proseso na nakikita ang tao Isa siguro yan sa kinapaguran ni Senator Robin Padilla kaya nagdesisyon siya o silang mag-asawa ni Mariel na hindi na muna sila tatakbo. Pero para sa akin, wag naman. Kailangan ka, Senator Robin Padilla ng ating bansa. Kailangan ng isang senador na katulad mo. O kung ikaw man ay maging Vice Presidente ni BP Inday Sara sa 2028, mas kailangan ka ni Inday kasi hindi ka traidor. Sigurado kami sa iyo na hindi mo tatraidorin si Inday Sara. Hindi mo siya kakalabanin, hindi mo siya aagawan ng pwesto dahil sa pagiging makaduterte mo. Nakita na namin sa iyan. Wala na kaming question dyan. Sigurado na kami dyan na hindi ka babaliktad sa mga Duterte pagdating ng araw. Huwag ka pong tumigil, sir, sa politika.
Marami pong umaasa sa iyo, Senator Robin Padilla, na mga kababayan natin na nagnanais po ng isang elected official na katulad ho ninyong matino mamuno sa ating bansa. Sino ipapalit namin? Halimbawa kung hindi ka tatakbo. Halimbawa lang, Robin Padilla, hindi tatakbo. Tumakbo. Halimbawa, isa sa mga dilawan, ipagpalagay na lang natin, sino pa ba ibang dilawan? Si Franklin Drilon, yan, batikang senador yan. Abay, pipiliin namin ikaw, Robin Padilla, kaysa naman kay Franklin Drilon. Kaya huwag kang tumigil, sir, kasi ang Pilipino, hindi po tumitigil sa pangarap na sana maging maayos itong ating bansa. Kapag tumigil po kayo, Senator Robin Padilla, sa pagiging politiko, sa paglilingkod sa ating bayan, mawawalan po ng kapirasong pag-asa ang ating mga kababayan. Huwag nyo pong ititigil. Kumuha po kayo ng lakas, humugot kayo ng lakas mula sa mga mamamayan, sa mga kababayan mo na umaasa sa iyo at naniniwala sa iyong galing at talino. Magaling ka po para sa amin. Kung tingin man sa iyo ng ibang tao, bobo ka, hindi ka karapat-dapat maging senador dahil hindi ka abogado, anhin mo man yung abogado kung magnanakaw rin lang laman sa kaba ng bayan. 'Di ba, Senator Robin Padilla? Kaya wag mo kami bibiguin, sir, ha? Pag ikaw hindi ka tumakbo sa 2028, hahagilapin kita. Ayain kitang isparing kaysa Yudang, parehas tayong Muslim, ay isparingin talaga kita ba? Kaya wag kang magkakamaling magtumakbo sa 2028. Kahit ano posisyon, kahit senador, kahit congressman, o ano man gusto mong posisyon, mas lalo na kung maging vice presidente ka ni BP Inday Sara, mas gusto namin yon. Kaya, wag mo kami bibiguin, Senator Robin Padilla, tumakbo ka sa 2028. Yan ang sigaw namin. Wag mong pabayaan ang mga Pilipino, wag mong pabayaan ang Pilipinas. Kailangan ka ng taong bayan. Okay? Ito pa, isa sa sinabi ni Guanzon. Ayon kay Guanzon, ang tambalang Duterte Padilla ay magiging malakas dahil hawak ng Vice Presidente ang suporta sa Visayas at Mindanao. Totoo yan. Kahit dito sa Luzon, mga kababayan, napakarami pong mga maka-Duterte ho. Tahimik lang, every time nasasakay ako ng tricycle, kakain ako sa karinderya, bibili ako sa tindahan, no? Sasakay ako ng taxi, magtatanong ako Duterte pa rin po ang gusto nila sa 2028 Inis na nga sila kay Marcos Galit na nga sila mga Tagalog pa yan ha. Hindi yan mga Mindanawan. Given na po ang Visayas tsaka Mindanao sa boto para sa mga Duterte at sa magiging katandem ni BP Inday Sara sa 2028. Given na ho yan. Alam na po natin yan. Dito sa Maynila, pero nakikita ko lamang pa rin ang mga Duterte dito. Kaya sigurado ho, tama itong sinasabi ni Rowena Guanzon na magandang tandem, malakas na tandem itong Padilla-Duterte o Duterte-Padilla. Habang sikat naman ang aktor sa Luzon at Mindanao. Ayan. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang senador kay Guanzon sa pagkilala sa kanyang kakayahan bilang public servant sa kabila ng pahayag ng kanyang pamilya tungkol sa planong pagre-retiro sa politika. Maaga pa, Senator Robin Padilla. Tumahimik ka. Huwag mo kaming paandara na ayaw mo na tumakbo. Mag-aaway tayo, sir. Maaga pa, ang bata mo pa. Sayang yung tapang mo. Sayang yung galing mo. Sayang yung talino mo. Kung itatambay mo lang sa bahay mo yan, maglingkod ka kay Allah, o nariyan na yan. Oo, alam natin yan. Muslim tayo di ba? Ariyan na yan. Nandyan yung paglilingkod natin sa Kanya. Pero sayang po ang paglilingkod niyo po kay Allah kung hindi niyo rin po paglilingkuran. Kaming mga pobre na umaasa po sa iyo, Senator Robin Padilla. Umayos ka. Magkakagulo tayo.
Joke lang, sir. I love you. O, ito pa, isang balita, mga kababayan. O, tungkol naman po, ito, dito sa, kay Senator Ronald Bato de la Rosa, at kay Bongo, mga kababayan, itong tungkol nga po sa sinabi ng Palasyo Malacanang. Naguguluhan na ako sa Palasyo Malacanang. Ang gulo talaga ng Palasyo ngayon. Ang gulo kasi ng presidente. Ang gulo din ng Pilipinas. Nung isang araw, kahapon yata, kung di ako nagkakamali, nasabi ko po sa inyo na sinabi nitong Palasyo Malacanang, di umano mga kababayan, na walang jurisdiction ang ICC na panghimasukan ang problema ng ating bansa o ang Pilipinas. Di ba ga? O eto pa nga yan, hanapin ko lang kung makikita ko pa. Sinabi ho yun eh. O. Sana mabuksan to. Ayan o. Ay, pakita ko lang. Ayan o. Ayan o. Ito yun o. Ito yung kahapon o. Ito basahin ko lang bago to ha. Binigyang diin ng palasyo ang kawalan ng jurisdiction sa ngayon ng International Criminal Court o ICC sa Pilipinas. Maliwanag yan. Sino may sabi? Palasyo Malacanang. Binigyang diin pati, mga kababayan, walang jurisdiction sa ngayon ang International Criminal Court sa Pilipinas. Tapos ito, iba na sinasabi. O ito, bago naman na ito. Bago na. Iba naman na ito, mga kababayan. Ano sabi rito? Nagawa na po before at ang sinunod po ay ang batas na umiiral sa ating bansa. Take note, batas daw po na umiiral sa ating bansa. Okay? Iginiit ng Malacanang na obligado ang pamahalaan na ipatupad ang anumang warrant of arrest, mga kababayan, mula sa ICC laban sa mga pinangalanang co-perpetrator sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan. Iginiit naman ngayon ng Palasyo Malacanang na obligado daw ang pamahalaan na ipatupad, mga kababayan, ang anumang warrant of arrest mula sa ICC. Anak ng patola talaga. Ang gulo mo, Palasyo. Palibasa kasi. Magulo ang nakaupo ngayon dyan, mga kababayan eh. Ultimo, simpleng medical record, hindi mailabas. Simpleng sakit. Kung simple man talaga yung sakit niya, kung hindi man niya nakakamatay. Sabi na rin nila eh. Hindi daw po nakakamatay yung sakit niya. O yun naman pala eh. Hindi naman pala delikado ang sakit ni Marcos eh. Eh bakit ayaw niyong ilabas ang record mula sa ospital? Record ni Marcos. Magulo, di ba, mga kababayan? Ganyan po kagulo. Tapos may maglalabas ng kung ano-anong mga dokumento dyan na di umano'y galing sa St. Luke's. Pinakakasuhan si Tito J. Sonsa at saka si Ka Eric Celis, pero hindi nila kayang ilabas ang tunay na kalusugan ng presidente. Kahapon, sinabi nila na walang jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Ngayon, sinabi naman na ipapatupad nila ang arrest warrant mula sa ICC. Ano ba talaga, Palasyo? Ang gulo nyo. Hindi namin kayo maintindihan. Iba na ang gobyerno ngayon. May mga saltig na mga nakaupo. Kawawang Pilipinas, mga kababayan. Kawawang Pilipinas. Napunta tayo sa bangag, kapipili, kaiiwas natin kay lutang, napunta tayo sa bangag. Isa ako doon. Nabudol ako doon, mga kababayan. Biktima ako dyan. Isa ako dyan. Maaring kayo, isa din kayo eh. Ayan. Kaya sa susunod, wala na tayo ibang pipiliin na iuupo natin sa palasyo, mga kababayan. Tayo kasi, nasa atin po kasi ang kapangyarihan eh. Nasa publiko, nasa sambayan ng Pilipino ang
kapangyarihan kung sino ang naisin nating iluklok natin sa Palasyo Malacanang. Wala nang iba siguro, mga kababayan. Duterte na ho talaga tayo. Wala nang iba. Huwag na po nating pahabain ng istorya. Duterte. O ngayon, kung sino man yung magiging katandem ni BP Inday Sara, suportahan ho natin. Kasi siguradong may mga pag-uusap na yan. Bago pa man sila nag-file ng kanilang kandidatura at magtandem sila, suportahan ho natin yan. Siguradong hindi ho tayo nagkamali, hindi tayo mabibigo. Katulad ngayon, nabigong-bigo ho tayo sa mga nangyayaring pamumuno ni Marcos Jr. Inaasahan natin sa kanya. Ang sabi natin noon, mayaman at umama na ito. Hindi na ito magnanakaw. Mayaman na ito eh. Taragis na yan. Anong nangyari? Mali tayo ng desisyon. Kaya Duterte tayo sa 2028, wala nang iba. Okay. O ito pa. Isa pang balita, mga kababayan. Tungkol naman po ito sa pangako. Ayan. Ni BP Inday Sara. Ganito dapat ang ugali ng isang leader ng bansa. Hindi yung mahipan lang ng pulburon. Nag-iiba na ang desisyon. O ito, sabi ni VP Inday, VP Sara Duterte, ayan, nangako mga kababayan, nangakong protektahan o proteksyonan sa mga ang mga Pilipino, nangakong proteksyonan mga Pilipino laban sa warrant arrest mula sa ICC. Parang mali yata yung grammar na pagkakasulat nito. Ulitin ko nga, VP Sara Duterte nangako proteksyon sa mga Pilipino laban sa warrant arrest mula sa ICC. Ano pala, Digimon? Digimon pala yung sunod. Kayong mga manunulat, huwag kayong Digimon style. Pambobo yan. Ayusin nyo yung pagkakasulat. Saktuhin nyo naman yung grammar nito. Nakakahiya kayo. Sulat-sulat kayo dyan sa social media. Tapos, mali pakinggan. Mali yung grammar. Kahiya-hiya naman. Ito. Iginiit ni Sara Duterte na handa siyang ipagtanggol ang kapwa Pilipino kung sakaling hindi ito magawa ng Pangulo laban sa arrest warrant mula sa isang bansang walang jurisdiction sa Pilipinas. I will do all my best to protect them. Ako ang haharang dyan bilang pangalawang Pangulo at citizen ng bansang Pilipinas. Yan. May pag-asa na ngayon, mga kababayan, si Senator Ronald Bato de la Rosa, si Senator Bongo, at itong mga general na nadadawit at nasa listahan na isa umano sa padadalhan ng warrant of arrest mula sa ICC. Mayroon na pong haharang, mga kababayan. Mayroon na pong makakatulong. Walang iba kundi ang ating pangalawang Pangulo. Pag si Inday ang nangako, sigurado yan, hindi mabibigo itong mga taong pinangakuan. Kasi may isang salita yan. May isang salita na hindi bangag kung magdesisyon. Sigurado ho tayo dyan, mapoprotektahan itong dalawang senador na ito at itong iba pa na nasa listahan. Aniya, ang Korte ng Pilipinas lamang ang may karapatang humusga kung may nagawang sala ang sinuman at hindi ang mga hukuman ng ibang bansa na wala na mag-ambag sa atin. Dagdag pa niya, kung sinasabi niyang wala siyang kapangyarihan na gawin yan, ipakita ko sa kanya na bilang opisyal na binoto ng taong bayan, ako, kaya ko. Ayan ang pahayag ni BP Sara ay malinaw na paninindigan sa proteksyon ng karapatan ng bawat Pilipino sa harap ng paindaigdigang isyo. Yan, BP Sara, ako ang haharang dyan bilang pangalawang Pangulo at citizen ng bansang Pilipinas. Sigurado na ang kaligtasan nitong mga nasa listahan, mga kababayan. Yan ang Pangulo. Yan ang isang leader.
mayroong matatag na paninindigan, mayroong tapang na itaboy itong mga dayuhang nagmamagaling, nagtatalit-aninuhan. Akala mo kung sinong napakagaling na napakarami na nilang naipakulong sa sariling kulungan nila. Na kung hindi lang naman dinukot, kinidnap ang dating Pangulong Duterte, hindi naman madadala yan sa ICC. Di ba? Oh, kung dumaan tayo sa local court, dito sa ating bansa, kahit sa Korte Suprema, hindi madadala yan si Tatay Digong, mga kababayan, sa Dahig, Netherlands. Pinilit ho nila Kumbaga sa bunga, sa mangga hinog sa pilit, ika nga. Nilagyan ng kalburo para maging hinog kaagad. Hindi pa naman karapat-dapat. Dilaw na yung balat. Maasim pa yung loob. Parang ganun po Di po ba, mga kababayan? Parang ganun ho ang dating kung talagang dumaan dito si Tatay Digong sa paglilitis sa ating bansa, hindi madadala yun sa dahig. At payag naman siya na makulong siya sa Pilipinas. Wag lang sa ibang bansa. Hindi nga Hindi kasi Duterte ang administration ngayon Kalaban ng mga Duterte. At mismong si Tatay Digong inamin niyang fiscalizer siya ng kasalukuyang administrasyon o anong aasahan natin. Fiscalizer ka, di pa tatahimikin ka talaga. Yan ang ginagawa ngayon ng administrasyon. Alam nyo na ho yan. Hindi na po kayo tanga dyan, mga kababayan. Alam nyo na ho yan. Kahit nga kami mga vlogger, iniipit binabantayan yung aming programa. Alam nyo naman siguro nangyayari sa programa namin. Kapag kami na ang nakasalang sa studio, ano nangyayari? Napuputol-putol po yung aming connection. Nire-report na para bagang merong lumilipad na drone sa itaas na may bit-bit na signal jammer. Nawawala ang signal namin. Yung mga YouTube channel naman namin, sinashadow ban. Kaya hindi po nag-a-appear sa inyo o hindi po nagno-notify sa inyo yung aming mga upload videos. Kaya bilang isang DDS supporter kayo ng mga Duterte, suportahan nyo rin po sana kami mga vlogger. Paki-like at paki-share po ng mga video namin. Okay, maraming salamat po. Hanggang dito lang. Mag-ingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.